Pre! Pre! Nasaan ka? May ipapakita ko sa'yo, pre! Sigaw ng isang kaibigan ng isang binatilyo. Ito ay si Larry, ang matalik na kaibigan ng Primo de Jesus. Lumabas itong si Primo sa kanyang kwarto at hinarap ang kanyang kaibigan na nasa baba na ng hagdan ng kanyang apartment at hinihintay siya. Oh, bakit ba ang aga-aga tong ingay-ingay mo? Reklamo ni Primo, sabay kamot sa kanyang ulo. Iniabot ni Larry ang dyaryo sa kaibigan niya. Oh, ayan. Basahin mo. Anong meron dito? Hiring ng makeup artist yung dati mong crush noong nasa elementary tayo. Yung artista na ngayon. Siya yan, di ba? Guinevere Bliss? Oo! Yun ba yung pangalan niya? Oo. Bakit? Wow naman! Alam na alam mo pa talaga yung pangalan niya. Huwag mo sabihin, hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Ang gulo mo rin kausap no? Hindi ko alam kung crush ko pa ba siya o hindi na. Lagi ko siyang nakikita sa TV. Masasabi ko namang humahanga pa rin ako sa kanya. Mabait pa rin siya hanggang ngayon. Kitang-kita naman kung paano niya mahalin yung mga fans niya. So crush mo pa rin siya hanggang ngayon. Oo na lang. Since humahanga pa rin naman ako sa kanya. Ayos. Ang gulo mo kausap. Ewan ko sa'yo. Oo at hindi lang ang sagot. Nahihirapan ka pa. Kaya mabababa ang scores mo sa exam nung high school tayo Lo, hindi kasi ako nagre-review noon. Tinatamad ako. Kaya paano ako makakakuha ng mataas na marka? Panay nga lang tayo, bulakbol naman Lo, nandamay pa siya Ikaw nga lang may gustong gumala tayo sa labas ng campus Isinasali mo na naman ako. Ginusto mo namang sumama sa akin, tapos ngayon, maninisi ka? Kaya siguro hindi ka nagustuhan ni Genevieve. Kasi mahilig ka magbulakbol. Ganyan ka rin noong elementary pa lang tayo Parang siya, hindi. Ganon ka rin naman dati. Kaya nga hindi ka gusto ni Rika, di ba? Sinong Rika? Sino yun? Yung crush mo nung elementary tayo. Hindi mo ba naaalala? Hindi na. Pakialam ko ba dun? Tsaka ang tagal na nun Hindi naman ako katulad mo na hanggang ngayon. Umaasa pa rin na mapapansin ka ni Genevieve. Tama ako, di ba? Hindi naman ako umaasa. Hindi ko naman inaasahan. Napansinin niya ako. Tama na yung hinahangaan ko siya dahil sa kabutihan niya at kagandahan niya. Ayaw mo ba siyang ligawan? Baliw ka ba, Larry? Paano ako mapapansin nun? Sikat na sikat siya. Samantalang ako, simpleng tao lang. Nabubuhay para kumayod pagkatapos magkolehiyo. Sa bagay, may point ka. Ang hirap kasi kapag mahirap ka Yung gusto mong babae, hindi mo kayang matapatan yung standards nila. Ang ending, tatanggapin mo na lang na hanggang dyan ka na lang. Wow! Ang OA mo naman, pre. Kung sa akin, okay lang na hindi niya na ako mapansin. Wala naman sa akin kung hindi na niya ako kilala. Pero, pagkakataon mo na makilala ka na at mamukhaan sa personal. Tanga ka ba? Gay na makeup artist nga ang hanap niya. Bakla ang gusto niya. Ang tanong, bakla ba ako? Di, magpanggap ka na isang bading. Kaya mo naman yun, di ba? Ha? Ayoko. Bakit naman? Trabaho na yun, Tsaka yung matagal mo ng crush yun, di ba? Bakit hindi mo subukan? Ayoko. Kahit na crush ko pa rin siya, nahihiya akong kaharapin siya. At saka ang ganda-ganda niya. Tapos ako, mukha lang akong kabote sa isang sulok. Pre, gwapo ka. Mas gwapo ka pa nga sa akin Kaya, papansinin ka nun. Kaya subukan mo na. Baka kahit na umasta kang bading biglang umamin yun sa'yo. Hindi nga. Never akong mapapansin nun. Mag-try-try ka lang naman Malay mo, di ba? Ewan ka sa'yo.
Singhal ni Primo kay Larry. Nang matapos ang pag-uusap nilang iyon, umuwi na lamang si Larry sa apartment niya na tinutuluyan. Iniwan niya ang dyaryo kay Primo. Si Primo naman ay napapatitig pa rin sa larawan ng dalagang kanyang dati pang hinahangaan. Habang todo ang paghanga mula sa malayo ni Primo, ang dalaga naman na kanyang hinahangaan ay abala sa bawat shoot nito sa nalalapit na pagpapalabas ng bago niyang pelikula sa bawat sinihan. Sheila, may nag-apply na ba? Tanong ng dalagang artista na sikat sa taglay niyang ganda at magandang kalooban. Siya ang artista na si Guinevere Bliss Smith o mas kilala bilang Gwen. Siya ang patuloy na sumisikat sa buong Pilipinas. Kilala rin siya sa ibang bansa. Sumagot ang pinagtanawan ni Guinevere na si Sheila, ang kanyang personal assistant. Wala pa po. Miskin? Baka po, bukas pa. May kilala ko ang kaso, hindi siya bading. Ayoko kasi ng hindi gay. Hindi ko makakasabayan sa kahit na anong trip ko. Imposibleng maging kaklose ko yung makeup artist kapag lalaki. Ani Guinevere. Noted, Miskin. Tugon na Sheila sa kabinitbit ang ibang gamit ng Guinevere. Katatapos lang kasi nila sa isang episode. Linggo kinabukasan. Kaya malayang makapasyal si Guinevere sa kung saan man niya gusto. Habang nagliligpit na ang lahat ng stops, lumabas na ng tent si Guinevere at kinuha ang kanyang telepono sa kanyang bag. Tinawagan niya ng kanyang kaibigan na si Ethel. Ilang ring lang ay agad nang sinagot ng kaibigan ni Guinevere ang tawag niya. Hey bitch! Paunang bati ni Guinevere sa kanyang kaibigan sa kabilang linya. Oh, ba't napatawag ang isang mukhang unggoy sa gubat? Tugon naman itong si Ethel. Bumuntong hininga si Guinevere bago siya sumagot. Gusto mo ba akong samahan? For? To get some boys out there? Don't you worry. Ako ang bahala sa'yo. Gaga, I don't need a boyfriend. I want a place that I can relax my whole system. Gosh. It was a stressful week for me as an artist. I need a break. Bitch. Nakaka-stress. Ano mga lugar bang magandang puntahan? Kasama ba ako? Malamang. Tanga. Sinong inaasahan mong magiging kasama ko buong biyahe? Malay ko ba kung may napulit ka na boilets dyan sa set, diba? Gaga to. Ano ko? Work niya sinabayan ng paglalande. I'm not like you, bitch. Kaya tigil-tigilan mo ako sa mga kagaganyan mo. I'm just kidding. Girl, relax, okay? Whatever, bitch. Ano? Sasama ka sa akin? Kailan mo mabalak pumunta? Bukas. Okay lang ba sa'yo? What the? Bukas talaga? Ang OA mo naman, bitch. Bukas nga lang ang pre ko. Ano? Makakasama ka ba? Sabihin mo na habang hindi pa ubos ang pasensya ko kakatanong sa'yo. But, hindi ka sure. Kasi, baka hindi kita masamahan. Mag-movie marathon ka na lang mag-isa mo. Kaya mo na yan. May date kasi kami bukas ni Boy P, kaya ikaw na lang. Bye-bye! Enjoy, girl! Mwah! Sagot nitong si Ethel, bago pinatay ang tawag. Naiinis na ibinaba ni Guinevere ang kanyang telepono, sabay sabing, Ay, minsan na nga lang niya akong samahan, ayaw niya pa. Mas inuuna niya yung boyfriend niyang mukhang paa kaysa samahan lang ako kahit isang araw. Well, kahit na sumama pa siya, paniguradong isasama niya yung boyfriend niya. Ano ang bagsak ko ng third wheel? Huwag na lang talaga. Huwag na nga lang din akong pumunta sa ibang lugar, nakakabwisit tuloy. Singhal ni Guinevere, humarap siya sa mga nag-aayos sa set nila. Hinanap niya sa Sheila, nang mahanap niya ito, nilapitan niya at kinausap. Kapag meron ng balita sa pinapatrabaho ko sa'yo, tawagan mo lang ako ha. Ni Guinevere, tumango-tango si Sheila. Yes, Miss Kin, noted po.
Ilang minuto lang ang lumipas. Natapos rin ang pagliligpit ng lahat ng stops bago umalis ang lahat. Nagmerienda muna sila. Bumili sila ng burgers sa pinakamalapit na bilihan at salo-salo na kumain. Nang matapos na silang kumain, nagsiuwian na ang lahat. Umuwi na rin sa sarili niyang kondo si Guinevere. Pag-uwi niya, dumiretso agad siya sa kanyang kwarto sa itaas. Nasa second floor kasi ng kondo niya ang kwarto niya. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa kama. Hapong-hapo at wala siyang ganang tumayo ulit. Napagod siya sa ilang palit at ilang take sa bawat scene sa ginagawang bagong pelikula niya. Nakakapagod talaga maging artista. Pero masarap naman kasi sikat ako. Ako ang hinahangaan ng karamihan at nakakabigay ako ng saya sa mga tao. Iba pa ang sweldo ko bilang artista. Pati na sa mga commercials na ginagawa namin. Masarap na mahirap at nakakapagod din. Sobrang nakakapagod pero okay lang. Pera na rin to eh. Trabaho na to. Sayang naman kung iiwanan ko ang industriya kung kailan kilalang kilala na ako at kumikita na ako ng malaki. Nakakatulong pa ako sa ibang tao na nangangailangan ng tulong ko pang financial. Once na matapos talaga tong shooting na nakasked na matapos this month, pupunta ako ng beach mag-isa. I just wanna enjoy my whole day without thinking everything as an artist. Gusto ko makapag-relax naman. Ay, grabe. Ang utak ko at ang katawan ko, nananakit na yung balakang ko, senyalis na yata nung pagtanda. Wala pa naman akong 30 pero ramdam ko na ang pag-alis ng edad ko sa kalendaryo. Sabi ni Guinevere habang patuloy na nakatitig sa kisame. Ilang sandali pa ay nakaramdam na siya ng antok. Kaya pinikit na niya ang kanyang mga mata at tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan, maagang pumunta ng susunod na location ng shooting si Guinevere. Pumasok siya ng tent, napahingahan nila at nadatnan niya si Sheila na may kasamang lalaki na nakasuot ng maikling pantaas at nakapantalon nito. May tote bag rin na nakasukbit sa kanyang kanang balikat. Sino siya, Sheila? Tanong ni Guinevere sa dalawa, sabay turo niya sa lalaki. Nakapalingon sa kanya si Sheila. Siya po ang nag-apply na makeup artist niyo po, Miss Kin. Kaya sinabi ko po sa kanya na hintayin kayo para makausap niya po kayo. Sagot niya. Bumaling ang atensyon ni Guinevere sa lalaki. Oh, Becky na Becky? Ilang taon ka nang nagsaserbisyo as a makeup artist? Tanong niya rito. Ngumiti ang binatilyong pading. Ay, 3 years na po ako sa trabahong ganito and mas magiging thankful po ako kung tatanggapin niyo ako as your personal makeup artist, Madam Guinevere. Nakangiting sagot nito. Nagpatuloy lang sa pagtatanong si Guinevere. What's your name? Or what should we call you? Ngumiting muli ang binatilyong bading bago sumagot. I'm Primo de Jesus, also known as Prima sa buong barangay namin. Naging kilala ang pangalan ko na dahil sa kabi-kabilang pagme-makeup sa mga nakasali sa pageants ng inaayusan ko. Simula nang magpakilala si Primo bilang si Prima, ay naging gano'n na nga ang pagtawag sa kanya ni Guinevere. Balik tayo sa nangyari sa dalawa. Tumangot-tangot si Guinevere nang matapos na makapagpakilala ang bago niyang magiging makeup artist. Okay, hired ka na, Prima. Pwede mo na akong ayusin ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Prima. Kitang-kita sa mukha niyang, Talaga po, madam? Nauutal at hindi makapaniwalang tanong ni Prima. Sumagot si Guinevere. Yes, pwede ka na mag-umpisa ngayon. Ayusin mo na ako dahil maya-maya lang ako na ang kukuhanan ng part sa next scene. Tumangot-tangot si Prima. Noted, madam. Ilalabas ko lang ang lahat ng gagamitin natin para sa ikagaganda nyo. Sisiguraduhin kong pagharap niyo sa camera, kikinang ang beauty nyo. Pak! Shit! Ang sarap! Ganun ang atake, madam. Siguraduhin mo lang talaga, Prima.
Dahil malaki ang makukuha mo sa monthly mo kapag maayos ang serbisyo mo sa akin. Kapag nagtagal ka, mas lalaki pa ang perang makukuha mo mula sa akin. Maging mabait ka lang at maaasahan. Aasahan mo ang pagiging mabait ko. Kasi kung hindi, hindi mo na makikita ang kabaitan kong ito at mawawalan ka pa ng kliyenteng maganda. Sure na sure, madam. Hindi ka magsisisi na ako ang kinuha mo. Kasi ako, marami na akong experiences. Long terms ang lahat. May mga international artists rin na ako naging makeup artist nila. Nanlaki ang mga mata ni Guinevere nang dahil sa kanyang nalaman kay Prima. Wow! Totoo ba? Tumango-tango si Prima na may kasamang pagngisi. Yes naman, madam, of course. Ako pa ba? Maayos ang serbisyo na ino-offer ko sa lahat, madam. Kaya huwag ka mag-alala. Totoo lahat ng sinasabi ko. At never ka magsisisi. Magtiwala ka lang sa akin, madam, okay? Sige, sige. Do your job now. Kailangan ko na maging handa. Para mamaya shoot na lang ang gagawin ko and retouch. Noted, madam. Nang matapos tumugon si Prima, nagpatuloy siyang inayusan si Guinevere. Nagkukwentuhan ang dalawa hanggang sa biglang may naalala si Prima. Kaya itinanong niya ito kay Guinevere. Madam? Pagkuha ni Prima ng atensyon ng kanyang kliyente. Yes? Bakit? Tanong ni Guinevere dito. Nagpatuloy sa pagtatanong si Prima. May manliligaw ka na ba, madam? Ah, wala pa naman. Bakit? Mag-a-apply ka? Madam, joke ba yan? Becky ako. Madam, hindi ako tumitikin ng tilapia. Yak! Mahinang natawa si Guinevere. Bakit naman hindi? Try mo lang naman sa akin. Ayaw mo pa? Madam, if ever man na maging manliligaw mo ko, hindi pa rin tayo compatible. Kasi nga, di ba, Becky ako, straight ka. Pero, pogi ka. Walang masama kung magkagusto ko sa gaya mo. You're still a man. Kasi may-ari ka na mayroon ng isang lalaking straight, tama? Yes po, madam. Pero madam, we're not for each other. Hindi naman ako magkakagusto sa'yo. If ever lang naman. Ikaw, huwag ka na mag-overthink. Alam ko na hindi mangyayari yon. Ani Guinevere at mahinang natawa. Kung ako manliligaw sa'yo, madam, hindi mangyayari yon. Boylets din ang gusto ko eh. Tsaka imposible talaga mangyari yon. Kahit pogi ka, bading ka pa rin at never ka magkakagusto sa tulad ko. Pero, kung straight lang ako, madam, liligawan talaga kita. Ang ganda mo rin kasi eh. Kahit hindi na nag-ayos o walang ayos, maganda pa rin. Hindi rin mo ka maasim. Gaga, maalaga lang ako sa katawan, kaya lagi akong fresh. Ikaw ba? Mabango ka rin naman ah. Mabango nga ako, madam. Wala naman akong pera tulad nyo. O edi, wala rin ang kabanguhan ko. Kaya wag na lang maligo. Loka-loka, hindi naman porke wala kang pera, eh hindi ka na magiging malinis sa katawan mo. Ngayon ba, nakaligo ka? Yes naman, madam. Ah, akala ko hindi eh. Ayoko pa naman ng maasim na makeup artist. Ala, si madam mo. Never naman ako mag apply nang hindi ako naliligo, madam. Mahihiya po ako sa katawan. Mabuti naman. Oh, baka kailangan mo pa ng rejuvenating set. Marami ako sa condo. Gusto mo ba? Ayoko. Ayoko, madam. Gusto ko, natural lang ang beauty ko. Ayokong haluan ng kahit na ano, madam. Ayaw mo yun? Madadagdagan ng confidence mo kasi mas gaganda ka pa. Okay na ako sa sabon at lotion, madam. Sa'yo na lang po yan para pandagdag ng ikagaganda pa nyo. You know what? Kahit na hindi na ako gumamit ng mga yan, may iba naman na akong ginagamit eh. Endorser ako ng ibang beauty products, 'di ba? Kaya halos lahat ng beauty products, nasubukan ko na. Alam ko na rin ang epekto nun sa buong katawan ko. Yung ibibigay ko sa'yo,
Hiyang ko yun. At halos 1 taon ko siyang ginagamit. Ang ganda niya sa akin, be. Kaya kung ako sa'yo, try mo na. Libre na nga lang lahat yun eh. Ayaw mo yun? Maganda na ako, maganda ka rin. Well, hindi naman po sa ayaw ko yung product. Sadyang tinatamad lang po ako mag-skincare. Kaya mas ginugusto ko na lang na magsabon at lotion na lang eh. Mas tipid pa. Oh, okay. Sabi mo eh. Pero kung need mo ng makeup sets, magtanong ka lang sa akin. Marami akong may re-recommend sa'yo. Bilhin mo na lang sila. O kaya, ipahingi ko na lang yung iba sa'yo. Madam, kaya kong bumili ng sarili kong gamit. Ah, okay, sige. Brad panties. Marami ka bang dala? Sakto lang, madam. Anong brand ang pinagbibilan mo ng mga panties mo? Men's brief po. Ha? Ha? Ah, I mean, women's panty po. Ang gulo ko talaga kausap. Pasensya na po, madam. Okay lang yan, Prima. Nagbe-brief ka pa ba hanggang ngayon? Huwag ka nang mahiya, sabihin mo na. No, madam. Actually, ako ang nagtatanggal ng brief. Hindi ako ang nagsusuot. Nang dahil sa itinugon ni Prima, napakunot na lamang ang noo ni Guinevere. Wait, what do you mean? Tanong niya rito. Natawa na lamang si Prima nang makita niya ang naging reaksyon ng kanyang amo. Muling napatanong si Guinevere. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Nang dahil sa tanong ni Guinevere, biglang natigilan sa pagtawa si Prima. Sorry, madam. So, ano nga ang ibig sabihin ng sinabi mo? Hindi ko kasi magets. Wala yun, madam. Huwag niyo na pong isipin yun. Dahil nga sa ayaw sabihin ni Prima ang kahulugan ng kanyang sinasabi, napaisip si Guinevere na baka kalokohan yon. Kabastusan yun, no? Tanong niya nang nakangisi. Napangiti na lamang si Prima. Opo, kaya nga hindi ko na mapaniwanag kasi alam kong magigets nyo rin. Mahinang natawa si Guinevere. Loka-loka ka talaga. Akala ko pa naman kung ano na. Kalokohan mo lang pala. Parehas na natawa ang dalawa nang dahil sa kanilang pinag-uusapan. Habang nagtatawanan, tuloy-tuloy pa rin si Prima sa pagtatrabaho bilang makeup artist ni Guinevere. Hanggang sa matapos na mag-makeup itong si Prima, ay agad namang humalili ang hairstylist ni Guinevere. Inihahanda na rin ang lahat ng susuotin ni Guinevere sa bawat scenes na kukunan nila ngayon. Nang matapos na ayusan ang lahat ng mga kailangan ayusin, nang makarating na rin ang mga kasamahan ni Guinevere sa set at nakapagpahinga mula sa biyahe, agad na nilang inumpisahan ang pagsaset up ng lahat ng mga gagamitin nila sa set. Habang inihintay na makapag-set ang buong team, biglang tumunog ang cellphone ni Prima. Kaya sinagot niya agad ito dahil ang kaibigan niya si Larry ang tumatawag sa kanya kaya ibinalik niya ang pagiging matikas niya. Siya na ulit si Primo. Hello, Larry. O bakit napatawag ka? Paunang tanong ni Primo sa kanyang kaibigan. Sumagot naman agad si Larry. Pre, ano? Kamusta? Mukhang nag-enjoy ka na dyan ah. Masarap pa maging makeup artist ng dating crush mo na hanggang ngayon ay crush mo pa rin. Gago. Nakakakabangan ah. Baka malaman yung straight talaga ako. Sus, hindi ka naman talaga straight kahit dati. Huwag mo nang ipilit, pre. Masasaktan ka lang. Straight ako, pre. Isa pang pilit mo, pagpunta ko sa apartment mo, sasapatusin talaga kita. Mahinang natawa si Larry. Oo na. Straight ka na. Mananakit ka na naman eh. Physical touch pa naman love language mo. So sobrang physical touch. Literal na nakakasakit na. Wala kang magagawa, pre. Kaibigan mo ko. Dapat tanggapin mo ko. Kinukupal mo kasi ako eh. You deserve it. Tarantado ko talaga, no? Huwag na lang kaya tayong magkita. Anong wag? Baka gusto mong hindi na talaga tayo magkita pa. Ha? Mamamatay ka na ba, pre? Baliw. Hindi. Eh ano? Gusto mong mawala yung friendship natin? Uy, gagi to.
Huwag ganun, uy. Nagbibiruan lang tayo dito. Wala namang ganyanan, pre. Parang sira naman to eh. Ayaw mo lang kasi. Wala nang laging manlilibre sa'yo. Wala kang magagawa. Best friend mo ako. Siyempre, mas masarap kapag galing sa'yo. Sus, napakabolero mo. Tigil-tigilan mo ako sa kagaganyan mo at baka mabigwasan kita pag dalo ko dyan sa inyo. Wait, nasa inyo ka ba ngayon? Nasa apartment ako, pre. Naging bading ka lang. Nakalimutan mo na nang nasa apartment lang ako. Dito ako naglalagi. Tanga, hindi ko naman nakakalimutan. Nawala lang sa isip ko. Ha? Wala. Ang dami mo kasing iniisip. Yan tuloy. Hindi mo na ako maintindihan. Eh, ang gulo mo. Gulo mo kayang kausap. Kaya paano tayo magkakaintindihan yan? Sorry naman. Ano? Saan tayo kapag nagkita na tayo? Sa bahay, sa probinsya. Para naman presko yung hangin na malalanghap natin. Gagi kasi dito. Yung hangin para kang suminghot ng 98% carbon dioxide tapos 2% lang yung oxygen eh. Buti, buhay ka pa, pre. Alien kasi ako, pre. Di ko kailangan ng oxygen. Ewan ko sa'yo, pre. By the way, ingat ka na lang muna dyan. Kailangan na ako ng future missus ko eh. Ng boss ko. Pasensya na, pre. Ayos lang. Sige. Unahin mo muna yung trabaho mo. Oo. Total, wala ka rin namang ambag sa earth. Gago ka talaga, pre. Sige na. Sige. Bye, pre. Nang matapos magpaalam ni Primo kay Larry na siyang kaibigan niya, pinatay na agad niya ang tawag. Pansin niya kasing parang patapos na ang pag-aayos ng mga staff ni Guinevere. Kaya dali-dali na siyang lumapit sa kanyang amo at kinausap ito. Kaya ibinalik na niya ang pagiging prima niya. Siya na ngayon ulit si Prima. Hello, madam. Mag-uumpisa na po ba ang pag-shoot? Tanong ni Prima kay Guinevere. Lumingon si Guinevere kay Prima. Oh, bakit? Wala naman, madam. Baka po kasi may mga kailangan kayo. Sabihin niyo lang po at nang maibigan ko agad. Ina, it's not a part of your job. Makeup artist kita. Hindi kita personal assistant. Chill ka lang dyan sa gilid. Kapag mamayang kailangan ko mag-retouch, pupunta na lang ako dito sa tent, okay? Okay, noted, madam. Good. Wait, may kausap ka kanina sa phone mo, di ba? Yes, madam. Why? Sino yun? Boylet mo? Yak, madam. Hindi ko boylet yun. Best friend ko yun, madam. Never akong papatol at never akong pumapatol sa best friend. Ah, akala ko boylet mo eh. Hindi po, madam. Single ako as of now. Tsaka, focus ako sa personal life ko ngayon, madam. Hindi ko hinahangad na magkaroon ako ng boylet sa panahon ngayon. Saka na lang siguro, madam. Sus, pero ang totoo, may pumuporma sa kanyang 5. Ay! Madam, wala nga po. Tsaka, huhututan lang nila ako ng pera eh. Instead of having a relationship to some boys out there, mag-iipon na lang ako para sa nalalapit na pagkikita namin ng best friend ko. Saan ba kayo pupuntang lugar? Mukhang sobrang excited ka yata eh. Walang ibang lugar kundi sa bahay nila. Nang dahil sa sagot ni Prima, mukhang na-disappoint si Guinevere at kitang-kita ito sa kanyang mukha. Ay, akala ko pa naman, may pupuntahan kayong ibang lugar. Bakit sa bahay nila? Ayaw niyo ba mag-outing or lumabas man lang ng bansa natin? Umiling si Prima at sumagot. Wala po kaming balak mag-out of the country. Kapag ginawa namin yun, kinabukasan wala kaming kakainin. Kaya sa bahay nila, madam. Tsaka, presko kasi sa probinsya nila. Kaya mas gusto na lang namin na doon magstay. Kailan kayo pupunta ng probinsya? Sa day off ko po, madam. Bakit po? Naghahanap ako ng pwedeng mapuntahan. Sakto, pupunta pala kayo sa probinsya ng kaibigan mo. Pwede ba akong sumama ako doon? Pero, madam, Kung okay lang naman, pero kung hindi,
Okay lang din naman na hindi ako sumama sa inyo dahil naiintindihan ko naman na banding ng dalawa yon. Kaya okay lang sa akin na kayo na lang ang pumunta. Kung hindi kayo makakasama, madam, di ba may balak kang pumuntang beach? Oo, sana. Ikaw sana yung bala kong isama eh. Ang kaso, may pupuntahan pala kayo ng best friend mo kaya ako na lang mag-isang pupunta ng beach. Natigilan si Giniber nang biglang magsalita si Prima. Pero sa panlalaking boses. Kaya nagulat si Giniver. Can I go with you? Tanong ni Prima na ngayon ay sanang primo ng dahil sa pagbabago ng boses nito. Naging tunog matikas ang naging boses niya nang tanungin niya ang dalagang si Giniver. Ha? Napatulala na lamang si Giniver nang marinig ang turing na boses ng binata. Biglang natawa si Primo at bumalik sa pag-asa niya bilang bading. Ngayon siya na ulit si Prima. Try lang, madam. Ano, bagay ba sa akin maging macho man? Napailing na lamang si Giniver at napasapo ng noo. Huwag ka nga magbibiro ng ganon. Naalala ko sa'yo yung pag-asta ng crush ko dati noong bata pa ako eh. Huwag mo na uulitin yun ah. Nanlaki ang mga mata ni Prima nang marinig ang mga sinabi ni Giniver. Sino yung tinutukoy mo, madam? Kumunot ang noo ni Giniver. Ewan ko na. Tsaka, matagal na rin kasing hindi kami nagkikita noon. Kamusta na kaya yung paborito kong kaaway na yon? May pamilya na kaya siya? Baka wala pa, madam. Masyado ka namang advance mag-isip. Natatandaan niyo pa po ba ang pangalan niya, madam? Ang naalala ko lang na tinatawag ko sa kanya dati ay payaso. Kasi, yung mga panahon na yon, payat pa siya eh. Tapos, palatawa. At saka, hindi ko lang alam ngayon. Baka malalaki na yung mga muscles niya, pogi na siya, maganda na yung jawline niya. Ha? Hindi po ba siya gwapo dati? Hindi eh. Mukha kasi siyang puwet ng kaldero nung mga bata pa kami. Nung elementary naman kami, mukha siyang naligaw na kabote. Nung nasa high school na kami, medyo nag-improve naman yung itsura niya. Siguro, naging kahawig niya noon Si Robin Padilla? Hindi. Ang layo naman eh. Si Rojon Cruz ba, madam? Ina, never niya naging kamukha yun. Pwede pa si Jose Manalo. Grabe ka naman, madam. Oh, bakit parang affected ka? Pilit na napangiti na lamang si Prima kay Giniver. Baka kasi mahalata nito na nagpapanggap lang siyang bading. Na ang tinutukoy ni Giniver na crush niya noon ay walang iba kundi siya. Si Primo na naging Prima kapag kaharap niya si Giniver bilang isang makeup artist. Madam, hindi naman nasa affected ako. Ang harsh niyo po kasi. Hay nako, masanay ka na. Ganito talaga ang ugali ko. Inaasar niyo po siya pero kinikilig kayo sa kanya dati. Ay, Hay nako, tigil-tigilan mo ko sa panunokso mo, Prima. pero what if nagkita po kayo ulit tapos single pa rin siya, madam? Tapos sobrang pogi na niya. Straight na straight, malaki ang muscles niya, tapos makinis sa balat. May pag-asa po bang magustuhan niyo siya? Hmm, depende eh. Kung perfect siya outside, what about inside? Paano kung miyembro pala siya ng gang? Wala lang nakakaalam, di ba? Baka hindi naman, madam. Grabe ka naman sa kanya. Baka nga isa na siyang milyonaryo, hindi niyo lang alam. Kung isa na siyang milyonaryo ngayon, ano naman? Tsaka bakit ba siya yung pinag-uusapan natin? Ibahin mo na nga lang yung topic. Sige po. Pero may isa pa akong tanong, madam. Sige, ano yun? What if, what if ako yung kababata mo noon na nang-aaway sa'yo at naging crush mo na sinasabi mo? Matatanggap mo ba ako kung malalaman mong bakla ako? Ha? What do you mean? Na ikaw si Wait,
What? Wala po, madam. Huwag niyo na pong pansinin yun. May stress lang kayo eh. Ay, nako. Kung ano-ano kasi ang naaalala ko eh. Pati yung lalaking yon. Nasali sa usapan pero in fairness, kahawig mo yung batang kaaway ko dati na naging crush ko. May dimple din siya tulad mo. At coincidence yata na parehas ang pwesto ng dimples nyo. Napangiti na lamang ng palihim si Prima. Pero bumalik rin ito sa dati niyang reaksyon na parang hindi kinikilig. Baka iisa lang talaga kami, madam. Kumunot ang noon ni Guinevere na ang layo eh. Tsaka isa pa, hindi yun bading. Straight na straight yun. Ikaw kasi, lilembot-lembot ka kaya malayo ka maging siya. Ang sayang namumutawi kanina sa mga labi ni Prima ay nawala at napalitan ng lungkot. Naisip niya na, what if, umamin na lang siya na hindi talaga siya bading at tunay talagang lalaki siya. Pero naisip niya ang trabaho niya na may malaking sweldo buwanan. Baka ito ay mawala pa sa kanya kung sakali mang umamin siya kay Guinevere. Kaya imbes na isipin kung paano siya makakaamin, ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang pagpapanggap bilang isang bading. Para na rin ito sa magiging buwan ng sweldo niya bilang makeup artist na sikat na artista. Balik tayo sa nangyari sa set kung saan nagsushooting bagong episode ang buong team ni Guinevere. Pinapanood lang ni Prima si Guinevere. Nawawala ang pagiging prima niya kapag hindi siya kausap ng kanyang hinahanga ang babae. Walang iba kundi ang kanyang amo. Ang ganda mo talaga, Guinevere. Kaya hanga-hanga pa rin ako sa'yo eh. Bulong ni Prima bilang si Primo sa kanyang isipan habang napapangiti siya sa bawat galaw ni Guinevere. Ilang minuto pa ay natapos na ang clip na sinushoot ng buong team ni Guinevere. Pumunta agad ang dalaga sa gawin nila Prima at umupo sa upuang nasa pagitan ng kanyang stylist. Prima? Tawag niya kay Primo o mas kilala sa kanyang tawag niya Prima. Yes, madam. Sagot naman itong si Prima. I need a retouch, honey. Utos ni Guinevere kay Prima. Agad namang tumalima si Prima. Yes, madam. Tugon ni Prima. Inayos ni Guinevere ang kanyang upo at sinimulan na ni Prima ang pag-aayos ng makeup ng kanyang amo. Nang maayos na niya at nang mapunasan na niya ang mga pawis ni Guinevere sa kanyang noo. Bumalik na agad sa pag-arte ang dalaga. Si Prima naman ay nagstay na lang sa tent. Sa nakalipas na 7 oras, sa wakas ay nakatapos muli ng isang episode ang buong team nila Guinevere. Kitang-kita sa mukha ni dalaga ang pagod at stress sa kanyang napakagandang mukha. Napansin niyon ni Prima bilang primo. Ramdam niya na kailangan ngayon ng makakaramay at masasandalan para gawing pahingahan ni Guinevere. At alam niya sa kanyang sarili na siya yon. Kaya dali-daling nilapitan ni Prima si Guinevere. Sa puntong ito, panlalaki na kanyang ikinikilos. Kaya nangingibabaw na sa kanyang katauhan ay ang tunay na niyang pagkatao bilang si Primo. Okay ka lang ba, Chabelita? Tanong ni Primo kay Guinevere na siyang ikinagulat ng dalaga. Dahil ang pen name na iyon ang itinatawag sa kanya ng dati ng childhood crush bilang pang-asar sa kanya. Napaangat na lamang ang kanyang tingin nang marinig iyon sa bibig na lumapit sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mukha ng kinikilala niyang Prima sa kanyang harapan. Prima? Ikaw ba yung tumawag sa akin nun? Nagugulahan na tanong ni Guinevere kay Prima. Gumiti ng pilit si Prima at tumango. Ako nga, Chabelita ko. Ako yung tumawag sa'yo. Bakit? Nabis mo ba ako? Sa mga oras na ito, hindi na ito ang kilalang Prima ni Guinevere. Siya na ay si Primo. At ito na ang tunay niyang katauhan. Napaluhan na lamang si Guinevere at napatakip ng bibig. Ikaw ba talaga yan, payaso? Ngumiti ng malapat si Primo. Oo, Gin. Ako nga to.
Nagbalik ako kasi namiss kita. Namiss ko yung pang-aasar ko sa'yo. Namiss ko ang nag-iisang crush ko. Pero, pero bating ka, di ba? Bumigay ka? Kaya mo nga tinanggap itong trabaho na to eh. Umiling si Primo bilang tugon. Hindi ka bating? So straight ka talaga? Oo, Gin. Pasensya na at kailangan kong magsinungaling para mapalapit ako. Hindi na pinatapos pa ni Guinevere si Primo sa pagsasalita at bigla niya itong niyakap ng mahigpit. Namiss kita, payaso. Namiss ko ang paborito ko nag-iisang kaaway nung bata pa ako. Mangiyak-ngiyak na ani ni Guinevere sabay bitaw niya ng yakap kay Primo. Teka, ako nang mag-atid sa'yo. May sasakyan ka ba ngayon? Ako na ang mag-drive. Hindi. Okay lang ako. Ako na lang ang mag-drive. Huwag ka nang magmatigas. Alam kong pagod ka. Baka mapano ka pa sa daan eh. Ako na ang bahala sa'yo pauwi ng kondo mo. Para maging payapa ang isip ko, Gin. Please, ako na lang. Para hindi ka na mapahamak. Nag-aalangan kasi ako na baka mapano ka sa daan. Sige na nga. Mapilit ka eh. Nasa bag ko yung susi ng kotse ko. Lumawak ang ngiti sa mga labi ni Primo nang marinig niya iyon mula kay Guinevere. Sige, sige. Ano? Bubuhatin na ba kita? Papunta ko kotse? Tanong niya sa dalaga. Umiling si Guinevere. Hindi na. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Sagot niya habang sapo-sapo niya ang kanyang ulo. Kaya mo ba talaga? Okay na kaya mo na lang kasi feeling strong ka na naman. Ayaw mo kasing tulungan kita. Para hindi ka na mahirapan, di ba? Nahihilo ka na nga eh. Ang kulit ko pa rin. Pwede ba? Hanapin mo na lang yung kotse ko sa parking area tapos dalhin mo dito. Ang dami ko dahil. Sige na. Pinapainit mo lang dugo ko, payaso. Oo, galit ka na naman. Sige na. Sakay ka na lang sa likod ko. Ako na bahala sa'yo. Sure ka? Kaya mo kaya ako? Oo naman. Maliit lang naman ang katawan mo eh. Kaya kayang-kaya kitang buhatin. Wow! Ganun na ba kaliit ang pangangatawan ko para sa'yo? Oo! Kaunting hangin lang. May tatangay ka na. Aba! Grabe ka naman sa akin, payaso. Ikaw nga, oh. Ano? Hindi naman na ako bayat ngayon. Kaya hindi mo na ako matawag dapat na payaso. Oh, wala akong pake. Basta, payaso ka pa rin. Sa lagay na pangangatawan ko na to, payaso pa rin pala ako sa paningin mo. Ang daming ko da. Yung sasakyan ko, kanina pa ako nahihilo rito eh. May bala ka pa bang ihatid ako o makikipagtala ko na lang sa akin? Singhal ni Guinevere, nagulantang ang binatang si Primo. Wait, kunin ko lang yung sasakyan. Sorry ah. Aniya saka, patakbong kinuha sa bag ni Guinevere ang susi at umalis para kunin ang kotse. Hinanap ni Primo ang kotse ni Guinevere. Nang mahanap na niya ito, agad siyang pumasok sa kotse at pinaandar ito. Pinuntahan niya si Guinevere at pinagbuksan ito ng pinto. Nang makapasok na si Guinevere sa loob ng kotse, ay dali-dali na ring pumasok si Primo sa loob ng kotse at pinandar na ito. Dala-dala ang bag ni Guinevere. Habang nasa biyahe, naging tahimik ang dalawa. Wala silang naging kibuan. Nilukob silang dalawa ng katahimikan. Hanggang sa binasag ito ni Guinevere. Kamusta sila, tita? Tanong ni Guinevere. Nilingon siya ni Primo. Okay naman sila mama. Bakit mo nga pala biglang natanong? Anito, sakay binalik na ang tingin sa daan. Umiling si Guinevere. Wala naman. Naitanong ko lang. Namiss ko rin kasi sila tito. Ang tagal na rin simula nung huli kaming nakikita. Tayo, nung huling kita natin. Oo nga eh. Saan gusto mong magbantayo? Dating gawi ba? Payaso, hindi na tayo mga bata. Kaya huwag na sa playground. Ikaw, napakaisip bata mo ah. Grabe sa napaka ha. Highlight na ang pagiging isip bata ko para sa kanya. Nagtatanong lang naman ako kasi dati di ba kapag tinatanong tayo kung saan gusto nating puntahan, lagi nating sinasagot na sa playground tayo gustong pumunta. Kaya yun yung naisip ko. Ano ba ang gusto mong tambayan natin? Hindi ba pupunta kayo ng probinsya ng kaibigan mo?
Pwede ko naman i-cancel yung pagpunta ko doon eh. Mas gusto kong makasama kita kaysa makasama yung tukmol kong kaibigan. Buti siya. Mapupuntahan ko siya kapag gusto ko siyang makasama ng matagal. Eh tayo, may work tayong dalawa. At may kalayuan talaga, mga bahay natin. Sa apartment naman, may kalayuan din. Hindi ka rin laging free tuwing weekend. Madalang ka lang maging free, di ba? Eh, yung kaibigan ko, laging free tuwing weekend yon. Tsaka, malakas ang kapit niya sa boss niya. Kaya nakakapag-sick leave siya kahit wala naman talaga siyang sakit. Saad ni Primo habang natatawa ito na nagkukwento. Natawa na lamang ng bahagya si Guinevere. Ang lala naman pala nitong kaibigan mo. Super. Sobrang lala niya. Ang lakas ng loob mag-sick leave saka hihingi ng 13-month pay sa boss niya. Ang kapal talaga ng mukha niya sa mga pinaggagawa niya. Wala na lang magawa yung boss niya kundi tanggapin pa rin yung kaibigan ko kasi mabilis daw utusan. Eh, ang batugan kaya nun sa bahay nila sa probinsya. Hindi nga mautusan ng nanay niyang bumili ng toyo sa tindahan dati. Paninibago yung katawan niya niyan kapag umuwi siya sa kanila. Siyempre, from sobrang sipag to sobrang tamad. Real quick ba naman ang atake eh? Kaya nga eh, kung sasama rin kasi ako sa namuhong na yun, wala rin naman akong gagawin sa kanila. Magiging palamunin lang ako ng pamilya niya habang nandoon buong linggo. Buti yung kapag siya lang yung uuwi, mga 3 araw pa lang, nasa apartment na siya. Bakit ang bilis yata? Eh kasi, pinapalaya siya ng nanay niya kapag siya lang umuwi sa kanila. Wala naman daw siyang ginagawa sa bahay nila. Bakit pa daw siya umuwi? Hindi na lang daw siya magstay sa apartment. Kasi bibisitahin rin naman siya ng buong pamilya niya. Tsaka, nagrerenta yung mga magulang niya sa hotel para doon magstay magdamag. Ang yayaman nila, no? Napatango-tango na lamang si Guinevere nang marinig ang paliwanag ni Primo. May kaya naman pala mga magulang niya. Aniya, napailing si Primo sa inaakala ni Guinevere. Doon ka nagkakamali, Gin. Hindi sila mayaman. Piling mayaman lang. Tugon niya at sinabayan ng tawa. Napairap na lamang si Guinevere at natawa na lang din. Nang matapos ang pangyayaring iyon, nag-focus na sa pagmamaneho si Primo. Si Guinevere naman ay nagsimulang magkwento. Alam mo ba, payaso? After naming lumipat ng matitira noon, naglakas loob akong nagpaalam kay Daddy para bisitahin ka. Ang kaso, hindi ako pinayagan eh. Masyado pa raw akong bata noon, sabi niya. Paglaki ko na lang daw. Saka na lang daw ako bumisita sa inyo pero nagmatigas ako. Sinabi ko pa na gusto na kitang makalaro. Ang sagot sa akin ni Daddy, marami naman daw akong makakalaro dito sa Maynila. Eh, sa ayaw ko ng ibang bata dito. Ang hirap makisama sa mga ugali nila. Hindi rin ako pamilyar sa mga lugar dito dati. Siguro, mga 5 taon rin noon bago ako nasanay na makihalubilo sa ibang tao dito sa Kamaynilaan. Di ko rin kasi alam dati kung paano ako makakapag-adjust sa bagong surroundings. Ani Guinevere, habang nakatingin lang sa daan habang nagkukwento. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy na magkwento. Simula nung nagsawa na akong magpumilit sa mga magulang ko na bumalik sa baryo nyo, na siya rin kinalakihan ko, hindi na ako ulit nagpumilit pa. Nawalan na ako ng pag-asa na makabalik pa sa inyo. Hanggang sa natutunan ko makisama sa mga tao dito sa Maynila. Nasanay ako sa mga kalakaran dito. Hanggang sa dito na ako nag-decide na maghanap ng mapapasukang trabaho. Pumasok ako bilang artista. Mga taong 2014 pa nun eh. Dalagita pa lang ako. Ipinapasok na ako bilang extra sa mga palabas hanggang sa nadiskubre nila yung talent ko sa pag-aarte. Kaya ngayon, heto ako. Isa ng sikat na artista sa industriya. Dugtong pa ni Guinevere sa kanyang pagkukwento. Nilingon siya panandalian ni Primo at siyang umiti sa dalaga. Ibinaling rin naman agad ang atensyon sa daan, sabay sabing, Parang
Talambuhay mo na yung kinukwento mo ah. Ang haba kasi. Mahinang natawa si Guinevere ang dahil sa sinabi ni Primo sa kanya at tumugon. Bakit? Ayaw mo bang malaman kung bakit kinailangan naming umalis doon noong mga panahon na yon? Aniya, sa binata. Sumagot si Primo. Gusto ko. Siyempre. Pero parang kulang eh. Wala tayong popcorn at kape. Napailing na lamang si Guinevere nang dahil sa sinabi ni Primo. Eh di bumili ka ng kape at popcorn mo. Saka ako itutuloy yung kwento ko kapag may mga pagkain ka na. Talaga ba? Oo nga. Ang kulit naman ng kaluluwa mo. Sige na. Makabawiin ko pa yan. Lumawak ang ngiti sa labi ni Primo nang marinig iyon kay Guinevere. Agad siyang naghanap ng mapagbibilhan ng popcorn. Na makahanap siya ay agad niyang ipinagilid ang kotseng sinasakyan at agad na bumaba. Nang makabili na siya ay agad siyang bumalik sa loob ng sasakyan at agad na dumiretso sa Starbucks para bumili ng kape. Nang makabili na siya, agad siyang bumalik sa kotse at nakangiti siyang humarap kay Guinevere. Hawak-hawak ang mga binili niya. Okay na. Meron na akong pagkain. Gusto mo ba? Bungad ni Primo kay Guinevere. Isang peking ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Guinevere. Ay, marunong ka na pala mang-alok ngayon ng makakain. Puno ng sarkasmong tanong ni Guinevere. Kumunat ang noon ni Primo na tumugon rito. Bakit? Dati naman na ako magaling mang-alok ng kung ano-anong merong sa akin ah. Ah, bakit ako? Bakit hindi mo ko inaalok sa iba? Bakit kita iaalok sa iba? Kung gusto kong akin ka lang. Nang dahil sa narinig ni Guinevere na tugon ni Primo, bigla itong nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang makikinis na pisngi. Kaya nang mapansin niya ito, napamasid na lamang siya at hinayos ang upo sa passenger seat. Sabay sabing, Sus, nanguuto ka na naman. Kaya never na ako naniwala sa lahat ng mga pinagsasasabi mo eh. Kasi dati pa lang, sinungaling ka na. Uy, totoo lahat ng sinabi ko ah. Hindi ako nagbibiro at ever ko pang gagawin biro ang aminin kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ko para sa isang tao. So, marami ka nang naging crush. Tapos umamin ka sa kanilang lahat? At sino may sabing umamin rin ako sa iba at nagkakrush sa kanila? Wala naman ako ibang hinahangaan kundi ikaw lang. Ikaw at ikaw lang, Gin. Maniwala ka sa akin dahil totoo lahat ng mga sinasabi ko. Weh, totoong totoo? Oo, kaya sana maniwala ka sa akin. Hindi ko naman nais na lokohin ka. Iniisip mo lang yan kasi nagawa kong nagsinungaling noon. Makalaro ka lang at masilayan na natatangi mong ganda. Yun lang at wala nang iba. Gaano ka totoo yan? Sobrang totoo. Sobra pa sa sobra. Pero yung paghanga mo sa akin ng ilang taon tapos yung galaw mo, hindi na pang crush lang yan eh. Aminin mo na nga sa akin, Primo. Ang alin? Alin ang aminin ko? Umamin ka nga kung gusto mo ba ako o hindi. Ah? Kailangan ko bang sabihin sa harapan mo? Baka kasi kapag nalaman mo yung sagot ko, bigla mo kong hindi pansinin. O kaya naman, baka tanggalin mo ko sa trabaho ko. Sagutin mo na lang kasi. Ang dami pang sinasabi eh. Pwede namang aminin na lang kung gusto mo ko o ayaw mo sa akin. Okay, fine. Aamin na ako. Ayan! Ayan ang gusto ko. Ah? Gusto mo ko? What? Na, I mean, yung pag-amin mo, gusto kong masaksihan kung paano ka umamin. Hindi yung pati ako magkakagusto sa'yo. Aray ko po. Hindi pa ako nanliligaw pero ramdam ko nang wala akong pag-asa. Ay, wow, ang OA ah. Sino bang may sabing wala kang chance? So, may chance na maging tayo, ganun ba? Depende. Depende. Anong depende? Depende kung sasagutin kita o hindi. Kung magugustuhan kita o hindi. Depende kung hahayaan ko yung sarili ko na magkagusto sa'yo o hindi. Aray ko po. Wala pa rin kasiguraduhan. Ano bang gusto mo?
Ikaw nga yung gusto ko. Ang kulit mo naman eh. Gusto mo bang sapakin kita? Ang ibig kong sabihin, kung ano ba ang gusto mong mangyari. Hindi yung kung sino ba ang gusto mo. Kaunti na lang tatamaan ka na sa akin. Mas lalong sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Oh, chill ka lang. Galit ka na naman eh. Ikaw kasi, kasalanan mo rin kung bakit ako naiirita sa'yo. Ang hilig mo kasing bisitin ako. May self-satisfaction ba kapag nabubuisit mo ako? Ang cute mo kasi. Lalo na kapag para kang angry bird. Wait nga lang. Itabi mo muna itong sasakyan. Ah? Bakit naman? Ang dami pang tanong. Basta, itabi mo. Kapag hindi mo tinabi agad, yung ulo mo ang tatabingi. Isa! Sigaw ni Giniber kay Primo dahil sa gigil at inis niya sa binata. Agad na itinabi ni Primo ang sasakyan na makahinto sila. Inulan siya ng palo sa braso ni Giniber. Kitang galit na galit ito. At hindi na tinigilan si Primo hanggat hindi niya naririnig na magmamakaawa si Primo na huminto siya. Ano? Gusto mo pa? Gusto mo pa bang sapakin pa kita ha? Sagot! Ayoko. Ang sakit ng braso ko. Ano bang sumanib sa kamay mo at bigla kang inatake ng malalakas na hampas? Kamay ni Giniber sa Mobile Legends. Ang sama raw kasi ng ugali mo. Ah? Hindi naman masama yung ugali ko Ang bait-bait ko nga eh. Habi mo nga ang mang-inis. Paano ako maniniwala sa'yo na mabait ka na nga talaga? Eh di, papatunayan ko sa'yo na totoong nararamdaman ko sa'yo. Totoo lahat ng ikinikilos ko na totoong gusto talaga kita. Ewan ko sa'yo. Basta ako. Gusto ko maging peaceful lang yung buong gabi ko. Gusto ko lang nang mag-rest. Yun lang ang hiling ko. Tama na muna yung pagpapantasya mong magugustuhan rin kita. Wala ba talaga akong pag-asa sa puso mo, Lucinda? Kumunot ang noo ni Giniber nang dahil sa itinanong ni Primo. Ha? Sino si Lucinda? Kung ano-anong tinatawag mo sa akin, puwisit ka. Tingnan mo, wala pa tayo pero napaghahalata ang cheater ka na. No to boys talaga. Yes to a man, not to boys. Mas okay pa na maging single ako habang buhay kesa magmahal ng lalaking cheater. Mas sumasakit lalo yung ulo ko eh. Nang dahil sa mga pinagsasabi mo, Primo. Tumigil ka na nga. Nagbibiro lang ako. Napagkamalan pa akong cheater. Bakit? Nagsiselos ka ba? Huwag ka na magselos. Ikaw naman yung gusto ko eh. Ewan ko na talaga sa'yo, payaso. Mas okay pa yung si Prima eh. Ibalik mo nga yung pagkatao mo. Ayoko kasi itong si Primo sa katawan mo eh. Mas okay sa akin yung si Prima. Pasanibin mo nga ulit yun sa katawan mo, dali. Ayoko nga. Hindi naman talaga ako bading eh. Susundin mo yung gusto ko, sasampalin kita para tumino ka na. Ano, susunod ka o hindi? Puno ang boses ni Giniber ng pananakot dito kay Primo. Nagkatitigan ng dalawa bago umakto na parang babae si Primo. Sinunod niya ang gusto ni Giniber na umakto ulit siyang parang bading. Walang iba kundi bilang si Prima. Yes, madam. What do you need, madam? Coffee? Tea? Ani Primo na mas inartehan niya. Bumalik siya sa galaw babae na pagkilos. Nice. I think mas bagay na maging bading kesa maging tunay na lalaki. What? Pero ayoko maging bading. Straight na straight ako, Gin. Ano ba? Talaga ba? Eh kasi, bakit nakumbinsin mo kung isa kang bakla? Kung straight na straight ka talaga? Magaling lang akong umakto na bading kaya napaniwala kita na bading nga talaga ako. Pero hindi ako bading at never ako magiging bading. Pero, mas gusto ko yung version mo. Nung nagbabading-badingan ka pa? Ayoko nun. Please lang. Ayoko na bumalik sa pagiging bakla again. Eto na ako. Buhay na buhay. Bilang si Primo. Na mahal ka. Ako'y tigil-tigilan mo sa kadramahan mo, Primo. Wala ako sa mood. Nakaka-stress na nga ang taping. Dumagdag ka pa.
Manahimik ka na lang pwede. Gawin mo na lang bukas yung trabaho mo. I hired you to become my makeup artist, not my crush or anything. Kaya please, be professional. Baka kapag nagtino ka, may himalang mangyari at magustuhan rin kita. Kung sakali bang magustuhan mo ko, ibala na yun. Tanong ni Primo kay Guinevere. Oh, may problema ba tayo sa ganon? Medyo napahinto si Primo. Wala naman, medyo masakit lang. Kilala si Primo sa pagiging maangas. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya nasasaktan. Hindi siya bato. May puso rin siya at si Guinevere ang matagal nang tinatamaan nito. Binalikan nila ang nakaraan. Bala ko sanang aminin sa'yo dati kaso sinabi mo kay Pink Ribbon Girl na kaibigan mo lang ako. Ah! Si Samantha! Natawa si Primo. Oo, siya nga. Tapos umiyak pa ako kay mami noon. Tapos ngayon, biglang ako raw ang crush mo. La, utot mo. Tawanan, pero may halong hinanakit. Hindi birong trauma ang bitbit ni Gin. Sinabi ko lang yun kasi ang weird kung aamin ako sa'yo habang inaaway kita. Paliwanag ni Primo. Tayo pa yung tipong aso't pusa noon. Si Guinevere, tumahimik sandali. Eh, bakit kailangan na pang ipaalam sa iba? Pwede naman sa atin lang. Gusto ko lang ipagmalaki ka. Gusto ko, alam ng iba na taken na ang puso ko. Kasi madamot ako. Ayokong maibang magkagusto sa'yo. Uwe, totoo yan? Yup. So, kailan mo ko sasagutin? Anong sagutin agad? Wala ka pang ang effort eh. Eh di ngayon pa lang, umpisa na. Ako si Primo. Seryoso, matino, at determinado. Ay nako, mapilit ka talaga. Fine, pero hindi pa kita sinasagot no. Sa loob ng kotse, biglang naging malamig si Primo. Hindi mo na ako sasamahan paakyat? Hindi mo naman ako PA, di ba? Pero bago siya makaalis, biglang humabol si Guinevere. Primo, wait. Nagsorry si Gin. Ayaw niya yung tipong nagkakainisan na lang sila, lalo na kung trabaho lang ang dahilan ng kibuan nila. Napangiti si Primo. Liga na nga, di kita matitiis. Inalalayan niya si Guinevere paakyat. Naglakad silang magkatabi. May konting kilig sa pagitan na parang bumalik sa pagiging bata. Pero this time, may maturity na. Pagdating sa kondo, inalalayan niya ito hanggang sa pa. Gusto mo ba ng apunan? Tanong ni Primo. Wow, sweet mo yata ngayon. Sabi ni Gin. Sweet naman talaga ako kahit itanong mo pa kay mama. Guinevere rolled her eyes. Eh dati, panay bardagulan mo sa akin. Gumiti lang si Primo. Gusto kasi kita noon pa. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob na ipakita yun. Napaluha si Guinevere. Oh, bakit ka umiyak? Wala, Tears of joy lang. sabay what? Hinaplos ni Primo ang likod niya. Pagod ka lang. Mamaya ligo ka. Kain tapos tulog, okay baby? Ano ka, baby? Hindi ako sanggol. Pero ikaw ang baby ko. Mula noon, tinodo na ni Primo ang airport. 7 buwan siyang nanligaw. Pinakilala siya sa mga magulang ni Guinevere. Hanggang sa sinagot na rin siya ni Gin. At simula noon, todo alaga, todo suporta. Hindi na siya nagbibihis babae. Bumalik sa tunay na anyo, a man who loves his girl with everything. Sa set, pagod si Guinevere. Baby, may makakain ka dyan? Agad siyang inabutan ni Primo ng burger at tubig. Grabe ka, mahal. Ikaw na ang Best Jowa Awardee. Sabi ni Gin habang inunguya ang burger. Gusto mo, mag-artista na rin ako para love din tayo?
Biro ni Primo. Sige, kung kakayanin mo pero wag mong i-stress ang sarili mo ah. Makeup artist ka na lang muna ni future asawa mo. Mahirap maging artista, no? Hindi ka sanay sa puyat, baka himatayin ka lang. Naiintindihan ko naman. Pero minsan, gusto ko rin subukan. Okay lang, pero ayoko masaktan ka. Ako na lang magpupuyat. Ikaw, alagaan mo na lang ako. Pagandahin mo na lang itong future asawa mo. Para makabalik na rin ako sa taping after ng ilang minutong pang retouch mahal ko. Napabuntong hininga na lamang si Primo nang dahil sa mga sinabi ng kanyang ngayong kasintahan na si Giniber. Mahal ko, di mo na kailangan ng retouch. Paganda ka naman eh. Kahit walang makeup. Pero i-retouch ko na lang saglit ng kaunti yung makeup mo. Tapos ready ka na ulit for the next scene. Aniya sa dalaga. Thank you, baby. Alam mo ba, hindi pa rin ako makapaniwala na magkakaroon ng tayo. Kasi biruin mo yon. Magkaaway tayo nung bata at madalas tayo nagtatalo nung nasa liguan phase pa lang tayo. Pero look, we're now together. At masaya tayo sa kung anong relasyon ang meron tayo. Nakangiting ani Giniber kay Primo. Niyakap ni Primo si Giniber ng maigpit. Mahal, na mahal kita, mahal ko. Kahit na ano pa ang mangyari, kahit na magtalo pa tayo, hindi ako hahanap ng iba. Ikaw lang at ikaw ang pupuntahan ko. Lalambingin ko, ahalikan ko, yayakapin ko at uuwian ko. Wala nang iba pa. Thank you sa opportunity. At ipinapangako ko sa'yo na hindi ako tutulad sa mga lalaking manloloko. Yes, I can cheat if I will. But I won't do that because I don't want to hurt my queen. Malambing na bulong ni Primo kay Giniber, saka ito hinalikan sa magkabilang pisngi. Nagtagal ang kanilang relasyon na walang matitinding away ang nangyari sa pagitan nila. Sa sobrang pagmamahal ni Primo kay Giniber, nakukuha niyang magpakumbaba at irespeto ang kanyang minamahal na dalaga. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!